para ma-legalize yung lahat, yung benepisyo ni Zoe. Nakilala ko siya 2011. Imagine yung broken glass. You know, you try to fix it. You can glue them together. Pero hindi na siya perfect. Yung mga taong abusive, i-disable ka financially, mentally, para na maging independent ka sa kanila. Nakareceive ako ng letter. Back pay pala siya. Ay naku, ang nipis ng katawan. Ang itsura niya na parang payat na to. I wish him well and I wish him good health kasi parang hindi yata maganda ang naririnig ko. Our topic for today is a sequel of my video about my divorce. So, ito po yung part 3. Okay? Ang tagal bago tayo may part 3. Now, the reason why I am doing this video, kasi when I made the video that time, ang daming nagka-cloud ng mga emotions, frustrations, you know, sa akin on that time na nagbibideo ako. Siguro nga, you know, that time I felt like I am so alone. I felt like I have to voice out kung ano yung nasa puso at nasa isipan ko. When I made that vlog, I was frustrated, I was upset. Upset dahil sa lahat ng communication. I took that video months prior ko siya in-air. Prior ko siya in-upload sa YouTube. Kasi sa frustration ko on that day. And, okay na sana ako na hiwalay na kami. Hiwalay lang, bukod kami ng bahay, kanya-kanya, okay na sana ako noon. Ang problema kasi, year 2022, gusto ng tita ko na bumisita kami ng Canada. So, nagpaalam ako. Sabi ko, gusto kong bumisita sa tita ko this summer. Few weeks. Kasi few weeks lang naman talaga ang bakasyon natin eh. Hindi naman months. Right? Sabi ko, gusto namin pumunta ng Canada. Kaso, tawag ito, expired yung passport ni Zoe. Ang sabi niya, you cannot travel outside the States with my doctor. Yun ang sabi niya sa akin. So, pinalampas ko yun ng mahigit 1 taon. Sa totoo lang, pinalampas ko yun. Ngayon, ito pa. Nung maghiwalay kami, humihingi ako sa kanya ng, hey, Zoe need this, Zoe need that, I need your share, I need you this, I need you that. Wala po siyang binigay sa akin. And for me to obligate him to share his share para kay Zoe. Kasi, when you're married, you agree to have a 50-50 share. So, bago pa kami nag-away, ginawa namin si Zoe, we agree to be together. Hindi, you know, it seems like unfair kasi sa nanay na, you know, maghiwalay kayo, naiiwan yung bata sa'yo. I don't know to other moms, you know, I don't know to other moms, but sa akin kasi, gusto ko na sa akin si Zoe kasi maalalayan ko siya, babae. Right? So, hindi siya nagbibigay. And for me to obligate na magbigay siya, kailangan ko siyang ipakorte. You know? And yung other reason na talagang kailangan ko siyang i-divorce kasi pinull out niya lahat ng mga assets niya away from us. And especially yung college fund na para kay Zoe sana. Para ma-legalize yung lahat, yung benepisyo ni Zoe, yung kung anong karapatan ni Zoe, para ma-legalize lahat, yung nag-consult ako sa lawyer, we propose na mag-divorce na lang. Divorce ang gagawin. Hindi kasi ganun lang din ang gastos mo pagka legally separated, ganun lang din ang gastos mo eh. So we just finalize it into filing him a divorce para na maobliga siya. At the same time, maobliga siyang mag-sober up kasi hindi niya makikita si Zoe kung hindi siya sober. So ang requirement sa mga kagaya niya para na mayroon siyang time and mayroon siyang how can I say, rights na makita yung anak niya, he needs to sober up. So, naobliga po siyang mag-sober up after nung sinubmit namin yung finalization. Dapat yung finalization namin last year pa,
February last year. Kaso, lasing na lasing siya. And, nung sinerve po siya sa work niya, kasi we tried serving it to him last 2022 ng mga October, November yata, nagtago siya. Hindi niya sinabi kung anong bahay niya. Talagang hindi ko alam ang address niya before. Nung sinabi ko sa court na alam ko yung address ng trabaho niya, pwede siyang iserve doon. And I have to pay a sheriff para na iserve siya sa work niya. And nung sinerve siya, dahil sa nasa work siya, half lasing, half hindi. So parang medyo may katinuan ng konti. Na-realize niya na I was serious about what I was talking to him. Sabi ko, makukulong ka kung hindi ka magbayad ng child support ng bata. Pero hindi siya nakinig sa akin. Sabi ko, wag mong antayin na magpapakurte ako sa iyo. Kasi wala akong energy para na, you know, gawin yan. So, he challenged me. So, sabi ko, gusto natin to. Why not go along sa mga pinupropose sa'yo? Ayaw nga, matigas ang ulo. So, nung malaman niya na hindi niya makita si Zoe kung hindi siya mag-sober up, nag-sober up po siya ng mga April. So, April, I think nagpa-detox siya. So, ganyan guys. So, yung mga comment na third party ba ang dahilan? Hindi po third party ang dahilan. Wala pong third party between me and him. Bago kami maghiwalay, wala. Talagang hindi na makontrol yung pag-iinom niya. Okay? So, yung mga time na kung pinapanood ko yung video na yan, I look so stupid. Na in-upload ko siya sa YouTube. Na nagda-drive ako na naggaganyan. But it's already there. I don't know how to edit. I don't know. So, I was feeling alone. Tinetext ko yung mga kamag-anak niya, yung kapatid niya, yung anak niya. May anak siyang babae na nasa 30s na yata. Not 31. May anak siyang babae. Tinetext ko. But you know what? In-ignore nila ako. Yung kapatid niyang lalaki nagsasabi na matagal na siya namin pinapayuhan, mga ganyang tipo na paghiwalayan mo siya, sa kangkungan siya pupulutin pero hindi nakinig. Mayroon siyang kapatid na babae ng mga year 2020, tinulungan siya na yung ina-advisean siya, sinasabihan siya na baguhin mong sarili mo, may pamilya ka na, ganito, hindi siya nakinig. So, sabi hanggang sa namatay yung kapatid niya ng mga 2022 yata namatay yung kapatid niya. Hiwalay na kami noon nung namatay yung kapatid niyang babae. Yun lang ang ka-close ko. Then, yung isang kapatid niya na lalaki sa Florida, close ko rin. And he has some experience with him. Ang sabi niya, kahit kapatid namin yan, hindi kami puto sa mga ginagawa niya. Marami kaming ayaw sa mga ginagawa niya. Marami kami nag-advise na kailangan niya nang seryosuhin ang na wag nang uminom kasi pamilyado siya, matanda na siya, mga ganyan tipo. Pero, you know, yung pride tsaka yung tipong ayaw makinig, matigas ang ulo, nandyan. So, wala nang magawa. So, nung bago ko talaga hiniwalayan bago ko nag-file ng divorce sa kanya, tinext ko yung mga kapatid niya. Sabi ko, wala na ako magagawa. Kasi sabi ko, binigyan ko siya ng pagkakataon ng maraming years. Imagine niyo guys, nakilala ko siya 2011. May trabaho ako ng mga time na yon. I was set sa mga plans ko, nakaset yung focus ko, lahat-lahat dahil sa tayo ay, you know, tao lamang, marupok, babae, you know, mga ganyan. And, you know, kung titingnan mo siya at that time, talagang mahuhulog yung loob mo. Pero, nawala, you know, yung parang kahit na magsama kayo ng matagal, sometimes, parang dumadating din yung time na kahit na anong subok nyo, kasi nag-counseling kami, kahit na anong subok nyo, hindi na talaga, kasi imagine yung broken glass.
you know, you try to fix it, you can glue them together, pero hindi na siya perfect. You know, mga ganyan tipo. Matagal, ilang buwan kami nag-counseling, wala, nagsasabi siya kung anong gusto niya, pero hindi niya ginagawa. Ang mga sinasabi niya minsan sa counselor ay mga overquoting, tsaka yung parang sinungaling, hindi niya ina-admit yung mali. And at the same time, yung counselor bumubuto sa kanya at hindi sa side namin na pantay, na fair. So, yung counselor, pinipilit akong bigkasin na I love you. Nasabi ko sa kanya, sabi ko sa counselor, you're forcing me to say something na hindi genuine. Then, yung mga, alam mo yung pagka, I don't know sa inyo kung sino ang nakaranas na ng counseling ha, mayroong steps silang pina-follow. Nagde-date kami, kasi mayroong dating times. Kailangan nyo mag-date uli, yung mga ganong tipo, until dumating kami sa mga love language, mga ganon, and then, nakalimutan ko yung isa pa na mayroong kaming session sa mga intimacy. Ngayon, matagal na kaming hindi sumisiping kasi we were just living together. Pero walang siping. Yung mga nakabukod ako, siya sa kama, ako wala. Yung mga ganong tipo. Yung counselor, dito ako nagalit at dito ako nag-walk out. Kasi, pagdating sa intimacy, gusto ng counselor makitang maghahalikan kami at gusto ng counselor na mag-sex kami that night. Hindi niya sinabing directly na you have to do this, pero yung gusto ng counselor sa isang oras namin na session, gusto niyang ipakita ko yung love language ko. Sabi ko sa counselor, we are trying to rebuild the relationship. Awkward kami sa isa't isa. Nawala na yung mga touching, nawala na yung mga nagsasabi na, uy, ang ganda mo, or uy, mabango ka. Wala na po yun, as in, wala na po lahat. So, na mga time na mga nakalimutan ko anong buwan yun. Naalala ko, malamig pa yun. Parang patapos ng winter. Hindi ko alam kung February pa o anong buwan yun. Hindi, summer. Kasi mayroon pa yung mga pinapadate kami. So, I was like skipping my work and nag-i-schedule kami ng mga date times. Kakain ng labas, yung mga ganon. Pero walang spark. Nawala talaga ang spark sa amin, guys. And sa counseling, we still keep going and we keep going until that time na pinag-usapan. Una, pinalampas ko yung love language. Pinalampas ko yun. Kasi sabi ko, ano? Pahalikin mo ako ngayon sa kanya? Hindi pa nga ako na in love Nawala kasi yung love Nawala. So, sabi niya, you try. Sabi ko, no. That is like forcing me to do stuff that I don't want. Yung parang touching, yung mga ganon. Talagang, parang yung balahibo ko parang tumatayo. Yung mga ganong tipo. And, mayroon kaming parang word na nilalagay yung parang, ano bang ibig sabihin doon? Mayroong mga affirmations sa mga mag-asawa na pinapalagay na babasahin namin yan everyday para na ma-develop yung paghanga namin sa isa't isa. Hanggang sa yung session dumating, parang weekly yata yung session namin hanggang sa yung session dumating na intimacy yung pinag-usapan, doon ako nag-walk out. Sabi ko, pinipilit mo akong mag-I love you. Pinipilit mo ako gawin ang mga pinapagawa mo. This is crossing the line. Sabi ko, I'm reading between the line. Na pinipilit mo kaming paggawa, pinipilit mo kaming mag-perform ng isang bagay dahil sa sinusunod mo yung book mo na fina-follow mo. Talagang bookish yung counselor, guys. Hindi nakikinig sa sinasabi ko. Mayroon siyang fina-follow, yun ang gagawin. Halimbawa, nagsasabi ako na I don't think he's genuine. Parang hipokrito siya sabi kong ganon. Hindi niya sinasabi ang lahat. He was lying and overquoting everything para na maglabas na hindi siya masama. And I was
very honest, brutal, and tawag nito, prangka ako sa mga sinasabi ko. Kasi sabi ko, if we are trying to fix this marriage, then we have to tell the truth. Hindi yung parang, ay, ba't ka nagsinungaling? Then after the session, you know what happened? Yung parang mangingiti-ngiti kami, mag-uusap. Kasi naka-zoom kami. As in, naka-zoom kami. So, mangingiti-ngiti, mga ganun. Oh, yan, ganito. And after, magbabay-bye kami sa Zoom. Pagkatapos na, ganyan, no? You go his way, I go my way. Fake. Okay? Gumastos ka lang ng pera mo, wala pa rin. Kaya nung maghiwalay kami, okay na sana ako noon. Hiwalay lang kami. Wala lang siya sa bahay. Hindi kami stress. You know? Hindi siya iinom. Hindi siya namin makikita. Yung mga anak ko, hindi matutrauma sa mga ginagawa niya. And hindi ako yung parang uuwi na parang natatakot all the time. And wala naman siyang sinishare sa bahay. Wala. So, okay na sana ako noon. Kaso, dumating yung araw na pagdating sa legalities, wala akong freedom na kahit na bumisita sa mga kamag-anak ko, nag-iisang kamag-anak na malapit sa akin. Nag-iisa. Ako lang dito. Wala akong kamag-anak dito, except sa mga anak ko. Yung tita ko nasa kabilang 9 hours away. Nag-iisang tita ko. Hindi niya ako papayagan na kasama yung anak ko. So, napaano ako doon, parang sabi ko, okay, pass na yung time, pass na yung summer, babalik na si Zoe sa school. Pag i-renew ko yung passport ni Zoe, it's too late. So, pinalampas ko yun, guys. As in, pinalampas ko yun. Pero pagka yung mga tipong kailangan ko ng financial support para kay Zoe, I don't ask thousands of money. I'm very fair. I am so fair. Nanghihingi lang ako sa mga school fees ni Zoe. Kasi yung nasa city kami, binabayaran yung school ni Zoe. Plus yung lunches niya. Sometimes, gumagawa ako ng pasta, I save some para sa lunch ni Zoe. Or sometimes, I make sa Zoe some sandwiches. Yung mga ganyan, yung mga home cook, nagpapadala ko kay Zoe. And, si Zoe nagre-reklamo kasi sabi niya, gusto ko ng mainit na lunch. Kasi pag dumating sa school, malamig, you know. Which is, kahit ako nga naman gusto ko ng hot meals. So, nag-umpisa akong mag-subscribe ng hot meals sa school. Sabi ko, akala ko ayaw mo ng school lunches kasi hindi masarap. Sabi niya, there are times na masarap, there are times na hindi. So, sabi niya, pagka may school lunch, pagka may home lunch ako, and I see tacos, I want the tacos too. So, mga ganun tipo. Pinagalitan niya ako, bakit daw I subscribe sa home lunch, ngayon manghihingi ako ng pera sa kanya, yung mga ganong episode. Then, kailangan ng sapatos ni Zoe. Magkano nga lang naman ang sapatos, diba? Pero kasi nakakairita na, gusto mo na, ayaw mo ako magbiyahe kasama ang anak ko, pero ngayon, you know, ayaw mo ring mag-share sa responsibility mo. Unti-unti, nadidevelop po yung galit ko. Unti-unti, parang yung realization ko na, parang inuutakan mo ako yung mga ganon. Gusto niyang umuwi kami ng Pilipinas, pero hindi ko pwedeng iwanan si Zoe, hindi ko pwedeng dalhin si Zoe. Ang sabi ko sa kanya, never in my life, over my dead body, hindi ko iiwanan si Zoe dito. Yan, wala sana akong ganang mag-apply ng citizenship kasi mahal eh. Tatlo kami magpapa-citizen, 2,000 plus yun. Wala akong perang 2,000 plus at that time. Wala sana akong ganang mag-apply ng citizenship kasi sabi ko, uuwi na lang kami ng Pilipinas, ayaw ko na dito. Uwi na lang sana kami ng Pilipinas. Pero ayaw niya akong payagan na iuwi si Zoe sa Pilipinas. Gusto niyang iwanan dito. So sabi ko, ayaw ko. So, kaya ako nagpursige. Nagbenta ako ng mga kung ano-ano, nakaipon ng pera. And, yun ang citizenship namin. Ngayon,
Sabi ko, abay, hindi pwede. You know, his purpose na he wasn't supporting us financially kasi gusto niyang maghirap kami and mag-give up and aalis na lang. And sabi ko, kahit na mag-give up ako, sabi ko, wala naman akong pambiling ticket pauwi ng Pilipinas. Kasi nauubos lang din dito sa bahay, sabi kong ganun. And gusto niya na yung mga taong, eto ha, yung mga taong abusive, you don't know they are abusive. Gusto nila na i-disable ka financially, mentally, and kung ano pang lina yan na iniisip nila para na maging dependent ka sa kanila. Which he failed kasi I was pushing myself para na magiging stronger ako, para na I can fight it alone, and para na hindi ako mawalan ng rights para kay Zoe. Yung mga ganyan. Mahirap kasi i-explain sa inyo guys yung araw-araw na experience mo, ang dinadanas mo. You are exhausted physically, mentally, emotionally. Yung tipong para kang nakasil. Hindi ko ma-explain sa inyo ng ano, yung parang kang nasa maliit na box. Yung parang ganun. Mahirap siya talaga as in. So, yung iniisip ko lang, sabi ko, how can I get out in this situation na I won't lose Zoe? But, you know, hindi ko rin na pwedeng ilayo si Zoe sa tatay niya. So, ito ang rason na Zoe loves her dad so much. They're two peas in a pan. Yung pag-aalaga ng tatay ni Zoe sa kanya is makikita mo naman na talagang ini-indulge niya sa lahat. Ini-indulge niya sa books, ini-indulge niya sa mga activities, intellectually ini-indulge niya sa lahat. Wala namang masamang influences na pinapakita niya kay Zoe, except na napapansin na nga ni Zoe na umiinom siya at saka lasing siya, and minsan parang si Zoe na nag-aalaga sa kanya, yung mga ganyan. So ayaw ko rin yung parang gano'n na ayaw ko rin na parang mawala yung love ni Zoe sa tatay niya, but at the same time ayaw ko rin na mawala sa poder ko yung anak ko. Kaya ako nakapagdesisyon na si tinagal-tagal na paghiwalay namin, kaya ako nagdesisyon na gawin ko to legally para na mayroon akong paghahawakan na in case, kasi I demanded it, nagdemand ako sa divorce court na I should have the right to travel with my daughter. Dinemand yun. Nasa allocation namin yun. Kaya nung mag-finalize kami, nung pinirmahan na ng judge last month, hiningi kasi tatravel kami ng December, diba? Hiningi yung itinerary namin. So binigay yung itinerary. At ito pa ha, hindi ko inakala na magba-backpay pala siya. Hindi ko inakala yun. Wala akong alam dun. Naka-receive ako ng letter dahil sa, hindi ko alam, pa sa circuit court, whatever, family court, mga ganun. Magba-backpay siya guys. And believe me or not, kung bibilangin yung backpay niya, sobrang laki. And hindi ko alam kung saan siya kukuha ng pera. And ito pa, ang gusto sana ng abogado ko, diretso kunin sa payroll, sa paycheck niya, yung pangsuporta sa bata. Pero naawa naman ako kasi sabi ko, pagka ganyan, paano yun? Talagang mawawalan siya ng pera. So, nakipag-agree na lang ako kasi sabi niya, mahirap. Kasi pagka, halimbawa daw, na may sakit siya, hindi siya makapagtrabaho, iti wala siyang income, mga ganyang tipo. Halimbawa, may mga babayaran siya, may mga kailangan siyang
mga medical staff, mga ganyan, syempre ibabawas niya sa sahod niya. Hindi, yung sahod niya talagang kulang kung tutuusin. Pero obligado siya magbayad kay Zoe. Nagpayag akong bigyan niya ako ng cheque para kung short siya or wala siyang kita, at least there is a wiggle room, flexible ako, and kailangan niya pa rin i-prove na nagbayad siya ng child support. Ngayon, dahil sa may back pay nga siya, binigyan ako ng cheque. Yan o. Binigyan ako ng cheque kasi hindi ko alam makukulong pala sila pag hindi sila magbabayad. Akala ko yung mga sinasabi ko makukulong ka kung hindi ka magchabay ng social support. Akala ko sa YouTube ko lang nababasa at nakikita yun. Totoo pala yun. Kung hindi pala siya magbayad ng child support, makukulong siya. So eto, ang sabi ko sa kanya, payagan mo kami. Sabi ko, payag ka pa rin na uwi kami ng Pilipinas. Sabi niya, oo. Payag pa rin siya na uwi kami ng Pilipinas. Sabi ko, payag ka pa rin na doon si Zoe mag-aaral ng Pilipinas. Sabi niya, oo. Sabi niya sa akin, sa isang bagay, sobrang talino ni Zoe kasi. So, sabi niya sa akin, pwede bang ibalik si Zoe dito pagka nag-college na? So, sabi ko sa kanya, ibalik mo yung college fund. Kasi yung college fund na yan is yan lang ang paghahawakan ng anak mo para makapag-aral ng college. Kasi kung hindi mo yan ibabalik yung college fund, then si Zoe mag-aaral sa Pilipinas all the way hanggang college. So pumayag siya. Pinaprocess pa lang niya yung college fund ni Zoe kasi kailangan niya pa yung dokumento galing sa court na yun na nga na may pirma ng judge na lahat. And yun guys, sa mga comment na nababasa ko na talagang nakaka-insulto, yung parang makapagsalita lang, makapag-comment lang, makapag-bash lang, parang mga walang kaluluwa. Siguro kung kayo ang nasa poder ko, siguro hindi kayo makakasurvive dito na wala kayong kamag-anak, walang may magpapahiram sa'yo, walang may bibigay sa'yo. Eto bigas, ay pautangin mo ako sa tindahan mo. Wala, sa totoo lang. Yung makapagsabi kayo na ginamit ko siya, excuse me, I dropped my work, I leave my country, I left my family, nagkasakit-sakit na, nagka-diagnose na ng kung ano-ano ang mga anak ko, yung emosyon, yung trauma, lahat-lahat na dinanas namin na hindi ko alam na mangyayari sa amin, yung mga opportunities ko bago ako pumunta dito, lahat yon binitawan ko para makapunta dito at para makasama siya. Kasi yun ang gusto niya. I can live anywhere. I can survive anywhere. Hindi po ako tamad. So siguro yung parang realization ko na lang sa mahigit ilang years na ba kami? So sana magti-10 years yung kasal namin next year. Kung sasabihin nyo, ginamit ko siya, inantay ko sana yung 10 years para mayroon na ako, para makukuha ko yung malaking social security. But no, thank you. Hindi po mababayaran ng trauma at saka emotional damage yung mga ginawa po niya sa amin. Matagal ko nang gustong umuwi ng Pilipinas, sa totoo lang. Bago pa mag-COVID, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Yung mga early pa lang na mga kasagsagan ng inom niya, 2018, gusto ko nang umuwi ng Pilipinas. Hindi ko po siya ginamit. Dahil po tayo ay tao, tayo po ay nagmahal, ito po yung naging consequence ng mga pangyayari sa mag-asawa na hindi nag-work. I'm trying to be civil in front of him. I'm trying to be friendly in front of him para kay Zoe. And what I heard, kasi pumupunta siya every other week dito sa bahay namin. Dumadating siya kasi ng gabi. So hindi ko siya maaninag parati. So nung nakaraang araw, Lunes, dahil sa pinasa nga ni Zoe sa kanyang sakit niya, he wasn't feeling well. Sabi niya, itadrop ko yung mga gamit ni Zoe. So maaga uwi si Zoe ng Lunes. Kasi kadalasan,
kada Lunes, sinusundo niya sa school and magbabanting sila ng extra more hours and ihahatid niya ng mga alas 7:30 ng gabi. So gabi ko talaga siya nakikita pag hinahatid si Zoe, yun lang. So nung makita ko siya ng araw, ay naku, ang nipis ng katawan. Talagang sobrang tanda na ng itsura niya na parang payat na to. And talagang ang dami niya, he is over 60. No, 61 na siya yata, 61 or 60 years old. Parang mga ganun. Sobrang payat niya at para siyang hindi makabalance pagka lumalakad. So I was like, is he drunk again? You know, iniisip ko, or siguro dahil lang sa sinasabi niya may sakit siya. So sabi ni Zoe sa akin, may iniinda siyang sakit, sabi sa baywang daw niya, yung mga ganun. And alam ko na mayroon siyang sakit internally. Kaso ayaw makinig. Sinasabi na ng doktor niya noon, umiwas ka na sa mga alcohol. Huwag ka nang uminom. Kasi yan ang kikitil sa buhay mo. Ayaw makinig. Mas marunong pa sa doktor, mas matalino pa sa doktor, mas matalino pa sa surgeon, mas matalino pa sa mga nurses. Lahat ayaw makinig. Marami siyang rason. So, yan ay consequence sa lahat ng katigasan niya. E nagpaparinig siya na wala naman daw siyang kamag-anak na mag-i-invite sa kanya ngayong Thanksgiving, mga ganyan. Sabi ko, edi kayo ni Zoe mag-celebrate, kasi sa akin si Zoe sa Christmas, edi kayo ni Zoe mag-celebrate, mag-dinner kayong dalawa, mga ganun. Parang iniisip niya na i-invite kita sa bahay ko, and ano mangyayari, you know, mga anak ko natutroma na sa'yo. Nagpaparinig pa siya nung Lunes na bago niya hinatid yung gamit ni Zoe sa bahay. Sabi niya, matutulog na lang sana ako sa motel. Mga 6 na oras magre-renta ako para na masundo ko si Zoe sa school. Para napaparinig na may sakit ako, ganito. Ay, sabi ko, anak ko, I already have broken the bridge and I don't wanna bridge it back. Siguro nga, bitter ako. Ate, you know, mahirap lang kasi yung parang, you know, I don't wanna react into some comments, pero sometimes kasi kailangan mo rin ng mag-back out sa mga sinasabi na hindi naman totoo, yung mga accusations at saka yung mga bad comment na sinasabi. Parang nakaka-degrade ng kapwa Pilipino, na sila yung parang gusto pa nila na magtiis ako, na gusto pa nila na maging miserable ako sa ngalan lang ng American. Hindi ko gets Hindi ko gets. At anong lahi pa yan? Kung ganyan ang magiging buhay ko? No way. Iisa lang ang buhay ko. And I don't wanna live in a miserable life. So pag sasabihin nyo hirap at ginhawa, kayo maghirap at ginhawa. It's not for me. It's not for me. And nakakasama lang ng loob yung mga ganyang mga klaseng tipong comment. So, I struggled too much without any help. Siguro nga mayroon. Kasi I went on a counseling for myself. At hindi yan alam ng mga anak ko. Kasi siguro kung hindi ako nag-counseling, matagal na rin akong naloka. Matagal na rin akong nawala sa sarili ko. Maliit pa si Zoe noon. Ang sabi nga ng nanay ko, baka mapasma ka. Siguro nga, kung hindi ako nag-counseling, kasi secretly I was doing my counseling para na i-treat ko yung sarili ko, para na pag uwi ko ng bahay, you know, I'll be stronger for my children. At hindi ko sila iiwanan sa kanya. And magiging miserable sila for the rest of their life. Hindi ko yun magagawa. There were times before na parang gusto ko na lang tumakbo, na parang lumayo, na parang I wanna escape, na parang gusto ko magtago pero hindi ko magawa. Or yung parang gusto kong
hindi mo ma-explain yung mga ganun na parang I was having a lot of anxiety before na I was driving away. Talagang nagda-drive lang ako, drive lang. I think it is, sometimes iniisip ko na yung trabaho ko ngayon is actually helping me na ma-forget yung mga nangyayari kasi I'm always in a different scenery. I'm always talking to people. I'm always away. Wala ako sa bahay. Siguro naka-help din siya sa akin kasi siguro kung I was working from home or I was working somewhere na hindi ako makalayas, hindi ako makapag liwaliw o hindi ako makapag-drive just to refresh myself, siguro matagal na akong naging luka-luka. Yeah. So, ganyan guys. So, that's how it is right now. So, now nawala na kami. As in, legally, on paper, divorce kami. I can travel with Zoe. I made him agree na pagbala ko nang umuwi ng Pilipinas, uwi ako ng Pilipinas. And I actually told him, I said, kung uwi kami ng Pilipinas, you can retire. Para na your money is bigger in the Philippines rather than keep working kasi until 18 si Zoe yata yung magbabayad siya kay Zoe until 18 years old yata. He's gonna be at 70 years old. Oh, uugod-ugod na siya, kaya niya pa magbayad, kaya niya pa magtrabaho. Ngayon pa nga lang para na siyang papel na parang hindi na makapag-balance kung tatayo. So parang naawa rin ako sa kanya. Sabi ko, kung magre-retire ka, pag pupunta kami ng Pilipinas at mag-retire ka, ang gagawin mo, mag-retire ka rin. And i-convert mo yung pera mo sa piso. Sabi ko, maghanap ka ng rerentahan mo sa Pilipinas. And I can mag-a-adjust ako ng child support kay Zoe. Sabi ko, hindi mo na babayaran ang buo para na makasurvive ka. Sabi niya sa akin, let me know when, kasi sabi niya, I'm trying to look for another job kasi nahihirapan na daw siya sa trabaho niya. Yung mga etc. Hindi yan nakinig eh. Maraming mga trabaho na ako ang nag-apply for him. In-apply ko siya ng mga trabaho. Mayroong mga nag-request ng interview. Dahil sa lasing, hindi nag-a-appear ng interview. Yung mga trabaho na closely related sa previous na mga trabaho niya, ako ang nag-apply sa kanya noon. Pero dahil sa iba ang utak niya, yung mga addict, they give up their family, they will give up their friends, para lang sila magiging high. They will replace everyone. Yeah. So, if you are trapped to your relationship, guys, I'll tell you, mahirap siya sa umpisa, but it gets easier pagka nalampasan mo na. I felt na para akong nawala ng tinik nung naghiwalay kami. I felt more better na nag-agree siya sa mga plans ko. Kasi hindi ko lang alam kung sino ang kanyang advisor ngayon, kung bakit parang he's leaning towards my plans. Dati kasi hindi ko pwedeng masabi, oy, ganito. I was right before. Sabi ko sa kanya, pag uwi tayo ng Pilipinas, sabi ko, you will be more happier and your money is bigger in the Philippines. Kung hindi naubos yung pera niya sa mga maling desisyon na ginawa niya, marami siyang pera noon. Kaso ayaw maniwala. Yung mga ganyan tipo. So, ganyan guys. I wish him well. Yun na lang. Para tayong si Ai Tito. Ano ba yan? Si Ai, she was wishing well and happiness sa dating asawa niya. Ayan, so parang sana nga makahanap siya ng asawa niya na mag-aalaga sa kanya at para na
And I wish na mayroon siyang realization after what happened. Kasi yung dating asawa niya, believe me or not, she's taking medications kasi parang naluka-luka, na parang may anxiety din. Yung lala yata, yung mas malala yata ang ginawa niya sa dati niyang asawa. Mas malala. Kasi until now daw, may gamot pa na iniinom. Matino sana yung asawa niya, may magandang trabaho noon. It's not for me to say. Yung mga ganyan. So, yeah, naawa ako sa kanya. And, you know, he is doing his responsibility para kay Zoe. And, hindi ko naman sinisiraan yung tatay kasi Zoe adores her dad so much. And, ayaw ko rin na mawala yung bonding nila. Kaya, kahit na parang awkward, na parang feeling mo alam mo pagka minsan hindi naman yung parang ganito kami ka-close pagka nag-meet kami. Halimbawa, dinatrap up si Zoe. I'm like maybe 2 feet away sa kanya. Kahit na yung 2 feet na yan, sometimes triggers me. Nagtitrigger siya minsan, yung parang kang hindi mo maintindihan, yung parang yung balat mo parang ano ba yun? Yung parang gumaganon. Nagtitrigger pa rin siya minsan. Especially kung parang mayroon siyang boses na kagaya ng boses na ginagawa niya before. Nagtitrigger siya sa akin. Kaya I'm always apart. Malayo ako. Mga 2 to 3 feet yata. 3 feet. Ano ba? Gano'n ba kalaki ang feet? Okay, 1 foot. 2. Ang pinakamalapit ko na siguro sa kanya is 2 feet. Pagka inabot niya sa akin yung bag, yun na siguro ang pinakamalapit. Usually malayo ako kasi yung space, comfort space ko, hindi ako komportable pagka malapit siya. Ganyan. Malaki talaga ang naging epekto. And ngayon yung anak ko sa Pilipinas, ito pa ha, yung anak ko sa Pilipinas, pag binubuksan yung pinto na walang paalam, halimbawa walang knock, yung parang dire-diretso lang pasok, natitrigger yung anak ko kasi yun ang ginagawa niya before eh. Then natitrigger yung anak ko pagka ginikising siya na parang niyuyugyug siyang ganun. Natitrigger pa rin yung anak ko kasi matagal na nung mga depression ng anak ko at saka anxiety ng anak ko before, na ayaw niyang pumasok ng school pero pinipilit niyang pumasok, kaya ginaganon niya. Nagpapatawag ako ng mga social workers sa school para na you know, they know the situation. You know, kahit pala ito lang ha, minsan nakakaranas ako ng discrimination dito. Hindi ko lang alam dahil sa itsura ko, dahil sa Pilipino ako, dahil sa hindi ako puti, yung mga ganon. So yung mga social worker before parang hindi nakikinig. Nung tumatawag ako ng pulis noon, hindi sila nakikinig sa akin. So kaya I did my best para na proteksyonan yung mga anak ko, kasi nung ako ang magre-report, sinasabi ko sa mga kamag-anak niya, hindi sila naniniwala. Nung tumawag na ako ng mga authority, tumawag na ako ng pulis, parang ako pa ang may mali. Nung tumawag ako ng social worker, parang magaling kasi siyang magaling siyang magsalita. Yung ganun, yung sobrang talino na pwede niyang matwist yung utak ng tao. So kaya nung mga ilang taon, parang kahit na i-report mo pa siya sa pulis, wala kang magagawa kasi hindi sila maniniwala. Kahit na yung parang nagha-hallucinate na siya, tinatanong siya ng medic, makakasagot siya ng maayos, pero pag wala na yung medic, para siyang wala sa sarili. So yung mga ganong tipo, so yung mga ganyan guys, so sasabihin nyo, oh move on, bakit mo pa pinag-usapan yan, o bakit mo ini-air yung mga dirty laundry mo, yung mga ganyan. It's my life, it's not your life, you know. I want to tell, and I want to show to other women out there who are trapped in the relationship na it is not the end of the world, na walang escape. Meron pong escape. You can escape
if you have the will to do it. Yung mga tipong natatakot ako kasi baka what if imagine I have 3 children next to me. If you know, ito lang, advice ko lang sa inyo ha, nalampasan ko siya. Wala akong, as long as you have work, pera na lang kung wala kang trabaho at wala kang pera na hawak. Siguro nga, magiging dependent ka forever. Pero I tried to finance and I tried to find sources. I really pushed myself to work. Noon, wala pa akong sasakyan. Sa totoo lang. Wala kaming sasakyan before. We commute. Jeep. Hindi pala, nagbabas. Nagbabas tsaka nagtitrain. Mahirap sa ibang states kasi walang available na mga ganyan. If there's a will, there's a way. Huwag kang magpatrap. You're not the first and the last person na hiwalayan ang asawa dahil for some reason. Nag-iisa lang po yung buhay mo. Live your life happily. Huwag po yung parang tsaka ka na nag-60, tsaka nag-70 years old, tsaka mo pa na-realize na hindi ka happy. It's too late. Yeah. I have my kids. Mahirap po siya. But I survive. So kung it's just like the way of thinking yata sa atin, you know. Yung paano mo i-manifest sa sarili mo and claim your victory. Yung mga ganun lang siguro. Yeah. So I wish him well and I wish him good health kasi parang hindi yata maganda ang naririnig ko according to Zoe. Parang iba ang sakit. And worried yung bata. So I know meron siyang sakit. And hindi ko lang alam kung ang pamilya niya ay nasa side pa niya o wala. Kasi I think he is just focusing his time to Zoe. And it seems like I have some premonition sometimes. Meron siyang sinasabi minsan. So, siguro yun ang rason kung bakit bigla-bigla pumayag siya. Meron na kaming agreement eh. Then, pipirma siya ng ano, yung parang ipipresent ko sa immigration or TSA ba? Sa saan? Sa airport. Na para i-travel yung bata. Pumirma siya. And, may agreement na rin kami na ibabalik niya yung college fund ni Zoe. And, mayroon na rin kaming agreement and understanding. Pumayag siya na uuwi kami ng Pilipinas para hindi na kami mahirapan dito. So, siguro dahil sa sakit niya, kaya siya pumayag. So, ganyan. Ganyan po ang ating ending sa divorce story natin, guys. And I am just waiting out here. Lumabas si Zoe sa school. Thank you so much. Thank you for being patient with me. Matagal ko pinag-isipan na mag-follow up video para sa divorce na post ko. Pero parang hindi ko pa magawa noon. So, ito sa ngayon. Okay guys. Thank you so much. Have a good day.